At syempre, throughout your career, you have portrayed different types of Filipina. Lahat na yata ng klase ng Pinay, talaga namang nabigyan mo ng buhay sa Pinilakang Tabing. And then you transcended, of course, into politics. How did you use your artistry, yung artistry mo sa pagiging isang actress at artista, sa politics naman? Paano mo siya nagamit or naging inspiration? Well, siguro I'm one actor who's very lucky to be able to do mga relevant movies. Nabigyan ako ng chance to do good movies, meaningful movies. At karamihan ng nagawa kong mga pelikula, if you notice, ay sumunod sa panahon. I started young, may love team, hanggang naging adult, hanggang naging nanay. Naging madre pa Diba? nga. Naging madre pa, naging OFW sa anak. So, naging superhero, Darna. And ang ibig ko lang sabihin, nag-evolve din yung aking character o yung aking mga roles sa pelikula. So, and the good thing na sinabi kong I was given a chance, yung mga roles na nagampanan ko ay naging salamin ng totoong buhay ng ating lipunan. Like Sister Stella L. tungkol sa mga manggagawa, when I did Zura Cortez about AIDS, first time ipinakilalang AIDS sa Pilipinas, when I did Ipagpatawad Mo, first time na inintroduce ano ba ang autism. So ito yung mga pagkakataon na naibigay sa akin na makagawa ng mga pelikulang ito na nagamit ko ngayon na ako'y naging isang public servant. Kasi kahit paano, sa tagal ko sa industriya, naging salamin at naging, yung mga roles ginampanan ko ay salamin ng mga lipunan. Etong real life na, totoong buhay na as a public servant, na i-apply ko to ngayon. Na kasi nadanas ko. Like, I played the role of OFW. Talaga nagpunta ako sa Hong Kong. Nakausap ko talaga yung mga OFWs natin doon. So, ito ngayon ang malaking naitutulong ng real life sa akin sa pagiging isang public servant. So, the good thing is, sa more than 6 decades ko na sa industry, at least kahit paano pwede ko masabi na yung character ko as Vilma Santos the person and Vilma Santos the artist and now as a public servant, nag-evolve. Tama, nag-evolve, hindi ako nag-stagnate. So, kung doon lang, I think I'm very, very lucky and I should be very thankful. Unang-una sa lahat ng kaibigan ko sa industry. Kayo yon. So, huwag kayong makaedad ko na kayo, no? Mga kaedad ko na, tumanda na tayo pare-pareho, ha? Sa totoo lang. And of course, to my Vilmanians. Sa totoo lang. Pare-pareho tayo. Nag-evolve din tayo. Tama, nung naging public servant ako, kasama ko kayo sa mga proyekto. And now I'm facing my millennials. At May mga Gen Z na nga. Mga Gen Z ko, nandyan na. So nakikita mo, umaandar din ako, hindi ako nag-i-stagnate. Now that may mga Gen Z ako dito, malaki ang natututunan ko din sa kanila. Yan, tinatawagan ko sila, teki-teki. Oy, paano ba to? Tulungan niyo ako dito. Sa amin, you know, that's Sumabay sa panahon up si to this Vilma day. Santos. Up to this day. And Thank- for that, I'm blessed. Yay! Thank you very much for answering that question, Governor V. Now we will give the chance to our members of the press. The first question will come from Tita Dolly. Dali, my friend! Dolly Ann Carvajal. Hello, Dali. Ito kaibigan ko to kahit na anong panahon, nandiyan siya palagi. Thank you, my Tinutuloy friend. ko lang yung suporta ng mom ko sa'yo. Thank you, Dali. Thank you. Among all the essays dun sa book, Ate B, anong pinaka-excited kang basahin? Alam mo yung sa totoo lang, yung naging salamin kasi ng mga roles na ginampanan ko. Nung ginawa nila ng study, yung mga characters na ginampanan ko doon, actually halos lahat eh. Kasi ang gaganda yung mga pelikulang ginawa ko, lalo na yung when it comes to women empowerment, anong kahalagahan ng kababaihan, mga babaeng palaban, hindi na ngayon pwedeng wife lang. It's about time. Sa mga movies ko, nabigyan ako na doon, sa mga essays na ginawa, pinakita doon yung kahalagahan ng kababaihan.
So, yung sa ating scholarly book. Hindi pa na-decide kung anong unang babasahin mo or in order mong babasahin. In order. Binrowse ko na naman yan. Binrowse ko na kasi in the first place, nung pinakita yan sa akin nila Tots at ni Sir Lito, alam ko ginawa ito ng ating mga scholars, may mga critics from Ateneo, from different universities. Pinaglaanan ito ng oras. You get me? So, yun lang, binibigyan ko yun ng pagpapahalaga, Dali. So, I'm very proud of this book. Lahat ng sinulat nila doon, yun si Ate V, being an We're artist. excited to read it as well. Thank you. You have the book, Dali? Yes. Okay. Papasahin ko. Thank you. Thanks, Dali. Love you, friend. Love you. Thank you, Miss Dolly Ann Carvajal. Now, the question will come from Ana Cerezo of ABS-CBN. Hello po. Hi, Ana. So I heard na sold out yung first print and second printing na. So what comes next na since nagustuhan mo to, possible bang may bagong book or anything, ano bang next kay Ate V? First of all, please allow me, I'd like to thank yung ating UST, no? Higit sa lahat kay Father Rector, Richard, Father Rector ng UST, it's a UST Publishing House. Kasi sila, okay, I'll give you a background. Initially, ang gustong gumawa nito ng libro ko ay ABS-CBN. Nagplano na yan with Jojo, my Vilmanian president. Tama ba, Jojo? Kaya lang nagsara. Nagsara ang ABS-CBN, so hindi natuloy. But again, I guess napakaswerte ko na I'm very, very grateful kasi sinalo ng UST, lalo na kay Father Rector, na malaman nila na si Jojo ay may planong gumawa ng 3 libro. Yes. 3 ang balak nila. Ganyan sila Jojo and my Vilmanians. Sabi nila, it's siguro sa tinagal-tagal ko na ngayon, I'm 35 years old. 25 lang! Sabi nila, it's about time naman na meron ka ng libro. Sabi nila, so they've thought of unang-una nga itong scholarly book, and then may plano rin silang filmography, and then a coffee table book. So, kaya lang medyo na-delay ito ng konti, lalo na kasi dapat susunod na yung coffee table book. With Mama Chit, nandito ba? Mama Chit! Eto, talagang pagod na yata ang katatawag sa akin. Ang mahirap lamang sa coffee table book, sadya kailangan yan may pictorial background. Kailangan beautiful, glamour talaga. But it's just na nagkataon na bumalik ako sa pagiging public servant. So, that doesn't mean hindi matutuloy. Kaya lang, kailangan may perfect time for that. Pero ngayon, nandito pa naman yung ating Vilma icon. Paubos pa natin. And then I guess next plan natin, if I'm not mistaken, correct me Tots, filmography o coffee table? Coffee table book. Yun muna ang susunod. And then the filmography. So far, ito yung mga balak. And this is my first time na meron akong book launch. Exciting pala. Very exciting. First time. And I thank you Tots, thank you Sir Lito and UST. Father Richard, thank you. Thank you po. Okay, thank you. Thank you, Miss Ana Cerezo. Gov V, the next question will come from the varsitarian of University of Santo Tomas. Oh, Mga yes. bagets. Good afternoon po, Governor. Hold it. Iba talaga yung mga bagets. Yes. Ayan ang sinabi ko, di ba? I have 3 questions lang po. The first one is, how does it feel to be celebrated not just as a star, but as a cultural and cinematic icon? How does it How does it feel? It's speechless. I don't know how to explain it. It's a fulfillment. It's an achievement. Working in this business of serving our movie industry for more than 60 years, yung longevity lang nito sa haba ng panahon is already an achievement. Hindi lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon. So I think I should be very grateful na up to this day, kaharap ninyo ako still as an artist. Kaya lang ngayon naging public servant pa. So it's really, I'm very grateful.
definitely it's a fulfillment and achievement. Malaking bagay ito sa buhay ko. The next question po is, looking back, which among your roles do you think best reflects the themes discussed in the book? Alam mo, sister, ano yung ano natin doon na pinaka maganda yung magandang pagkakasulat? Lahat maganda. Kasi, nag-iisip nga ako kasi, maybe honest, ayos sa'yo, Totsa. Kasi to be honest, lahat ng nireview nila doon, ng mga pelikula ko, halos lahat yun ang paborito ko eh. Kasi yun ang mga pelikula ko na kinoconsider na ginawa ko as a woman eh. Halos lahat nandun. Bata-bata paano ka ginawa, all this dekada 60 and all. So yun lang happy na ako, yung lumabas ng pagpapakita ng salipunan, ano ba ang isang tunay na babae. Lastly po, do you believe that films can still be powerful tools for political and social change in today's digital era? Yan na yan. Yan na yan. Scholarly talaga. Scholarly talaga to is. I think so. That's why if you notice, there are a lot of actors or artists in the movie industry who tried entering politics. Tama ba? Maybe because sanay din kami sa tao. Diyan kami lumaki. Ang kinikater naming audience, tao rin. It's the same thing. Politics is the same thing. You know, it's just when you're there, iba rin ang intriga lang. You get me? Parang sa akin, pareho ko naranasan, parang mas bearable ang intriga sa showbiz. Politics is different. Pag ito hindi ka pa nasanay sa takbo ng panahon, ay hindi mo alam kung saan ka pupulutin. You know, damn if you do, damn if you don't di ba? As long as you are sincere in serving our people, especially those people who gave their trust in you, at naibalik mo yon at sinabi nila, salamat sa serbisyo mo, fulfillment na yon. Walang camera yon and that's priceless. At naranasan ko yun. Maraming salamat! Thank you, Irish, from the Varsitarian ng UST. Next question will come from Tito Morley Aquino. Morley! Alino.